Ipaupa o ibenta ang property. Naguguluhan ka ba? Kung gusto mo maliwanagan, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. Itong channel na ito equips you, empower you to make good financial decision. So, kung kayo po ay may property, naguguluhan kayo, papaupahan ko ba daw? Ibebenta ko po. Ito, bibigyan ko na po kayo ng pros and cons para hindi na po kayo mahirapan. Okay? Para mag-decide nito. Let's talk about, syempre naman, selling the property muna. Selling the property. Kung gusto niyo ibenta ang property, ano po yung pros? Number one, meron kayong immediate cash infusion. So, syempre, papasok agad ang pera. Diba? Number two, kikita ka. Hopefully, maibenta mo sa mas mataas na presyo. And then, number three, hindi mo na i-maintain, lalo na kung kayo ay bumili po ng condo. Especially, yung mga bumibili po ng condo, excited po tayo. Yun yung first time na nakabili po ako ng condo. Hindi ko masyadong alam. Kinuha ko na agad yung susi. So, hindi ko alam, upon turnover pala, magbabayad na pala ako ng dues kahit natirahan ko o hindi ko pa upahan. Magbabayad na pala ako ng dues. Tumatakbo pala ng metro. Meron palang option na hindi mo mapala, kukunin muna yung susi na ito-turn over sa'yo so wala ka munang babayaran. So, in other words, once you sell the property, wala ka nang babayaran ng mga dues, mga amilyar, lahat. Okay ka na. At syempre, maintenance. Ano naman po yung cons? Ang cons naman, kung pinapaupahan mo yan, lalo na kung kumikita ka na ng monthly residual income from there or passive income, mawawala po yun. At syempre naman, ang cons din po niyan, yung mawawalan ka ng investment and then magbabayad ka rin ng mga tinatawag na capital gains. No? More or less, ang capital gains tax po niyan, nasa 6% po ang babayaran niyo po. So, that is on the selling side of the property. It's isa pang cons. Lalo na kung talagang prime location po yan. Prime location, ibig sabihin, mahirap na po makakuha ng parehong location at ganong kagandang pwesto. That's number one. Now, number two, pag-usapan natin yung pros naman na pag ikaw ay nagpaupa lang. Siyempre, number one, pinapaupa mo, may rental income ka. And this can be for life. Habang tayo pa yung bahay, maayos pa yung bahay or yung commercial area. Number two, aside from nagpapaupa ka, kumikita ka na dito, pwede pang tumaas ang presyo ng value ng property mo. As the time goes by, kumikita ka na sa rental income, nag-appreciate pang property. Number three, long term. Long term po siya. Pagka pinapaupahan mo yung property. Ano naman po yung cons? Ang cons naman po dito, ikaw maghahanap syempre ng magpapaupa. Siyempre, ikaw yung magme-maintenance ng lugar. Diba? Lalo na kung siya ay condo o bahay. Kung may sira, kailangan i-repair nyo po yan. Like, for example, electrical, tubo, diba? Pero na kung nasira ng nag-umuupa, sila mag-aayos. Pero kung talagang structure ang pinag-uusapan, kayo po magpapaayos yan. And alam nyo po, mga bahay po, habang tumatagal, siyempre naman, lumalabas po yung mga problema. At syempre naman, ito pa maniningil ka, may lease agreement pa, may hassle din kung kayo po ay magpapaupa. Lalo na kung kayo po ay nakakuha po ng bad tenant. Bad tenant na napakahirap kausapin, napakareklamo at ayaw magbayad minsan. Yun po. So, yan ang mga cons po. Pero bago natin pag-usapan naman po kung ano ang mas maganda, batiin muna natin si Maynard Datuin, si Joseph Peralta, si Lableng. Maraming salamat ang nagpapa-shoutout po sila. So, ano po ang chances na magiging matagumpay kung tayo po ay magbebenta ng lupa? It all depends on several factors. Number one is market condition. Maganda ba yung market ngayon? Market value ng property. Kung mataas po ang market value, maganda. Number two, also economic condition. When you say economic condition, ano ba yung nangyayari sa ating ekonomiya? Palaki ba ng palaki? So kung palaki ng palaki, ibig sabihin bullish, no? So mas maraming tao ang gustong bumili. Bakit po? Lalo na kung gusto nilang mag-appreciate, so bibilhin nila sa inyo, maasa sila na pagdating ng panahon, kikita rin sila sa property. And ano naman ang chances na magiging matagumpay kung tayo po ay nagpaupa? It all depends on the demand. Yes. Tatanungin mo yung demand. Yung place mo ba ay talagang convenient, di ba? At the same time, yung pinapaupahan mo talaga, in demand ba talaga siya? Nasa, let's say, business district siya, commercial district siya, or let's say, meron kang paupahan na malapit sa school, may student ka bang pumupunta, or let's say, malapit naman sa mga BPO. Di ba? Kung talagang high ang demand, maganda po siya. Di ba? Parang sayang naman kung ipapakawalan mo kung may regular income ka.
Pero kung ikaw naman ay sinasabi mo walang masyadong nagre-rent, tapos di ko rin alam paano mag-manage, nai-stress din ako, ay kung ganito, better off na you choose na lang the first one para wala ka ng sakit ng ulo. Pero pag ikaw ay kumikita, mas maganda po talaga siguro you keep the property. So right now, as we end this, ano yung decision-making process mo? Number one, evaluate nyo na lang ang gusto nyo. Okay? Ikaw mismo, personally. Ano magiging financial impact? Kung kailangan mo agad ng pera, ibenta mo. Kung kailangan mo ng long-term income, keep it. That's number one. Number two, check mo rin kung ano ba yung financial goals mo. Oo. For now and for the long term. Kung talagang kailangan mo ng cash, alam mo na ang dapat mong gawin. Pero kung hindi mo kailangan ng cash, bakit mo siya ibebenta? Pag naging cash ang pera mo, liliit din ang halaga. Sana naman nakatulong po tong guide na ito po sa inyo para malaman nyo kung talagang bebenta nyo o pauupahan nyo. At kung gusto nyo pang mas malalim na kaalaman pagdating po sa property, para madagdagan po ang inyong malalim na kaalaman pagdating sa real estate, i-check out nyo na lang tong chinktv.com. Hanapin nyo na lang po yung lesson ng Real Estate 101. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Please type in the comment section, what did you learn? What did you realize? I would love to hear from you. At kung meron kayong katanungan pa, i-type nyo lang sa comment section at gagawa natin ng video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.